Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, another interesting topic po. Usapang dividend investing. 5 dividend stocks na umangat ang price sa portfolio ko. Pag-usapan po natin. Welcome back. Ayan, usapang dividend stocks, no? 5 dividend stocks ang pag-uusapan po natin na umangat ang price at medyo maganda-ganda po ang kinita po natin. Pero bago ko po umpisahan, no? Konting disclaimer lang po. Hindi ko po ini-endorse ang mga stocks na to, no? Okay. Example lang po ito para may pag-usapan po tayo at hindi po puro theory, no? And around March po, I opened a BDO po, not BDO account to use for my dividend portfolio. Nag-umpisa po ako ng dividend investing at para medyo malinis ang new account ang ginamit ko sa BDO. Nag-umpisa po ako March to April this year na po, 2024. And in 2 to 3 months, may mga ilang hawak po ako na biglang tumaas po ang presyo at yun po ang isi-share ko po sa inyo, no? And I think na this proves a point po na in a sideways market po, the best stocks talaga na investan po natin ay yung mga nagbibigay po ng cash flow, mga nagbibigay ng dividends. At yun po ang napapansin din po ng iba. Kaya po siguro kinokopya po ng iba, ng mga ibang market participant na recognize na rin nila no, na sideways yung market Dito na lang tayo sa may dividends. Kaya siguro umaangat po ang mga dividend stocks ngayon. Hindi nyo po ba napapansin, no? Wala naman lilipad na stocks po ngayon. Kaya doon na tayo sa pera. Pera na. Talagang pawais na po ang mga tao po ngayon, no? So, 5 stocks po ang pag-uusapan po natin na biglang tumaas ang price, no? At unang-una po dyan si Price Corporation, si PPC po, no? LPG po ang business po na to, no? At ang average price ko po dito ay 6 pesos, no? Ayan. And ngayon po 6.90. So, ang gains po natin is around 20%. Medyo late ko na po nabili po ito, no? Kaya 6 pesos na, no? Pero yung isang portfolio ko po sa ibang account ko, nagre-range na po ako ng 5 to 550 po doon, Pero dito 6 ko siya nabili. Still, I think good naman po, no? 6.90, 20% ang profit po natin. And like PPC po kasi, kain siya ng kain ng market share. Nung araw nag-umpisa po ito a few years ago, 3% na siya ng market share, no? And last year, I believe, nasa 13 to 15% na yata ang market share po nila ng LPG. Ayan, no? Hindi ko po alam. They're doing something good. Doon pa comment na lang po sa baba sa mga nakatry ng service nila kung bakit sila ang gustong-gusto ng mga tao na bilhan ng LPG. Hindi ko rin po alam kasi hindi ko po na-try. Pero very curious po ako, no? And kaka-start lang po nila ng expansion sa Luzon. Nagiging visible na po. Nakikita ko na po yung mga truck po nila ngayon. Dati wala. And I think this is very good, no? And this is room for growth, no? Kasi alam ko sa Vismin sila, magaling sila doon, no? Number 2 and number 3, pagsasabayin ko na po, no? Si CEU and FEU, parehas po itong school, no? Si CEU, nakapasok po tayo at average price of 9. Ngayon, nasa 11 na po siya. 22% gain. Si FEU po, no, nakapasok po tayo ng 572. Ngayon po, nasa 699 na po siya. So, around 22% gain din po, no? Ayan. And maganda po kasi yung mga schools po na to, no? Maganda po yung brand po nila. Hindi ka po katulad ng may mga brands po ako napapansin po ngayon, no? Although hindi po sila publicly listed companies, may mga ibang brand na po na school na medyo humihina din po. Pero itong dalawang school po na to, maganda pa rin po ang brand po nila at nakakapag-expand pa rin po sila. Very slowly nga lang po. Si FEU mas mabilis ng konti mag-expand po, no? Si CEU dahan-dahan po, no? And nag-jump po ang revenues and earnings. Ito po si CEU, makikita niyo po lalo po this year. Kaya po medyo lumipad po yung stocks nito. Kasi nag-jump po talaga yung revenues and income po nito. Grabe po, no? At bakit tumaas? Ako, ang nakikita ko lang po dito, no? Kasi hindi naman pa, wala pa namang management analysis po dito kasi quarterly pa lang po ito, no? So, ako po, nakikita ko po talaga expected po na tataas po ang revenues and income ng mga schools po na to, no? In the next 2 years po siguro, no? Up to 2 years. Kasi po, nung pandemic po, syempre, nakisama po ang mga eskwelahan po. I think both, binabasa ko po yung mga annual report nitong si CEU and FEU. I think up to 2022, hindi po yata sila nagtataas ng tuition, no? So, I
I think they're now starting to raise their tuition fees, no? Kaya very, very bullish po ako sa schools, no? Kasi pag nagtataas ka ng tuition fee, kahit walang bagong enrollees, kahit walang expansion, so tataas ang revenues mo talaga naturally kasi nagtataas ka na ng tuition fee. And very, very normal lang naman po sa mga school na magtaas ng tuition fee. At ngayon po, pwede na po nilang gawin po yan kasi medyo naka-recover na rin po ang mga tao financially. So I think, bullish po talaga ako sa mga schools po ngayon. No? Number 4, Manulife. Alam nyo naman po mga recently na mga diniscuss ko na po sa inyo. Hindi ko na po masyadong bubusisiin po ito. No? Ayan, ang average price ko po dito 1278, no? And ngayon nasa 1538 na po siya, around 20% gain, no? And this is the closest thing sa dividend aristocrat po. Tingnan nyo na lang po yung history ng dividends po nila, no? Noong 2010, nag-umpisa lang po ng 50 cents per share. Ngayon po, this year on track po sila na magbigay ng 1.6 on track po. Hindi pa po tapos mag-declare po ito, pero ito po yung projection natin na on track sila magbigay ng 1.6 this year, no? And I think mahaba pa po ang growth po ng Manulife. Sa aking opinion lang naman po kasi they have armies, no? Ang dami-dami pong financial advisors po, no? Itong Sun Life and Manulife, kayo po piliin nyo kung anong gusto nyo dito sa lalong ito, no? At alam naman po natin sa may mga kaibigan po ng mga financial advisors sa mga ganitong companies, so they are pushing investment. Kaya pag na-push investment, no, palaki ng palaki yung asset under management. Kasi usually po ang kumukuha po talaga ng mga VUL, no, yung mga VUL products, syempre may kakabit na insurance, so hindi po nila pinupull out, no, after 5, 10 years. Hindi po nagpo-pull out yung mga yan. Usually kinikip po talaga nila yan, no, for decades, or wala na pong pull out po yan. No, so ibig po sabihin, pag pumasok na yung asset under management, yun na yun, no, doon na yun, nakapako na yun. So palaki na lang ng palaki po ito. At syempre, no, may management fees po yan. So ibig po sabihin, long term po talaga, mukhang mahaba-haba po ang growth po nito. Sa akin lang pong palagay. It could be slower in the future, pero at least pataas pa rin po, no? At yun po, no? And number 5, last but not the least, alam nyo naman po, isa sa paborito ko rin po ito, Ginebra San Miguel. Okay, Ginebra San Miguel. Ito po yung pinakamalaking gain ko yata, no? Ang average price ko po dito is 166. Ngayon po, ang market price po niya ay nasa 209 nung ginawa ko yung video na to, no? So around 25% gain. Ito na po yata yung pinakamalaking gain ko po, no? Sa akin pong bagong-bagong dividend portfolio. At always improving po, no? I think simula nung pumalo ang 2019, dire-diretso na po nagbibigay ng dividends. Paganda ang dividends. Ngayon po, no, per quarter, parang pumapalo na sila ng 3 piso ngayon, na-improve pa po nila, no? Kung mapapansin po ninyo dito, pa-improve po talaga, no? So salamat po sa lahat ng mga mahilig uminom, sa lahat ng mahilig magwalwal, at talagang tumataas po talaga ang income every year, revenue and income, at syempre yung cash flows po nito, ang ganda-ganda ng cash flows ng Ginebra San Miguel. Kasi hindi siya talaga makain sa puhunan, no? Saka hindi siya masyadong capital intensive, no? Talagang gandang business po talaga nito. At sa mga mahilig uminom po niya, sa inyo po talaga galing ang dividends. So sobrang thank you po sa lahat ng mahilig uminom po dyan. Pero take note lang po, no? Parang lumit ng konti ang net income po for this quarter, first quarter of 2024. Pero okay lang po yan kasi pataas pa rin po ang gross revenue. So may mga something lang po dito, no? Pero hindi po masyado nakaka-worry po yan. Basta ang revenue po ay pataas pa rin po. Generally po maganda po yan. And I think Ginebra San Miguel is a strong brand po talaga. At ang business po talaga ng alak ay napakaganda kasi kahit ano pong mangyari, kahit ipagbawal po ang uminom, hindi po hihinto uminom ang mga tao po talaga. No, umulan, bumagyo, lumindol, magka-pandemic. Grabe, kahit nung pandemic, si Digong na ang presidente natin, pinagbawal na talaga ang inom. May nagawa ba? Walang nagawa. Tuloy ang inom. No? Ayan. Maaasahan po talaga mga sunog at ay, no, maglalasing pa rin. No? So, napakagandang business po talaga nito. So, ngayon po, nakikita naman po natin, no? Yung mga kapitbahay mo, kahit na walang sweldo na po, kahit hindi na nakakasapat sa budget po, talagang ginagawa ng paraan, makainom lamang. Okay, alright. And ano po ang thoughts po natin sa mga nangyayari po na to, no, na nag-increase po ng konti in 2 to 3 months, nag-increase po ng konti.
ang ilan sa mga portfolio ko, around 15 po yata yung portfolio ko, pinili ko lang po yung 5 na medyo nakita kong tumaas po. No? Una sa lahat, of course, no, mas marami po kayong kinita sa akin kasi mas matagal na po kayong dividend investor compared to me. At sobrang happy po ako sa inyong lahat at hindi po ako naiinggit sa inyong mga walang hiya kayo na nakapag-invest sa DMCI, sa Semirara, laki-laki ng kinita niyo. Hindi talaga ako naiinggit, hindi. Joke lang. And I believe sobrang mura pa ng market po, no? Sobrang dali pang kumita sa market po ngayon, no? I think, kinukwento ko nga mo sa mga kaibigan ko, I think sa market ng Philippines, so pwede ka mag-roll ng dice and invest. Kahit saan, pwede ka, ang dami mo pwede pag-investan at kikita ka talaga. Sobrang mura po talaga. So we can choose from so many good dividend paying stocks. So take po natin yung opportunity po na to na maging dividend investor po tayo. Bihirang-bihira lang po talaga mangyari po ito, no? Once in a blue moon lang po yung mangyayari po ito. Of course, ang kailangan lang natin maging careful ay doon sa mga privatization, no? Nag-go private po kasi minsan gano'n sa sobrang mura po talaga ng market, no? So, ang mga notes lang po na gusto ko pong sabihin po sa inyo is stop trader mentality. Stop trader mentality kasi I have nothing against sa mga active trading. Kung alam po ninyo na kayo po ay active trader, wala pong problema, no? Masaya po ako para sa inyo. Ang ayaw na ayaw ko po talaga, yung sinasabi mo na ikaw ay investor, sinasabi mo hindi ka active trader, no? Hindi ka TA na person, no? Pero ang ginagawa mo ay active trading, so masisira po ang diskarte po ninyo kasi confused po, no? Pinaghahalo po ninyo at hindi po maganda po yan. Doon po ako against po, no? And any gains na hindi naman significant, yung mga ganitong maliliit na gains po, meaningless lang po ito, no? Meaningless po ito. Kasi ako personally po, wala po akong balak na ibenta any of my position. Ako po ay pag binili ko na po yan, eh, no? Unless po talaga hindi na po ako naniniwala sa stock at hindi na po ako naniniwala na magiging maganda pa yung negosyo, doon lang po natin binibenta. Pero di po, wala po akong plan na ibenta. These are just paper gains, no? Kasi I bought these stocks. Bakit ko binili stocks na to? Dividend investing. Cash flows ang reason, no? And I plan to collect the dividends at diretso po i-drip po natin ito, no? Reinvest lang po, no? And kahit na nag-gain na yung mga dividend stocks ngayon, no, ang mumura pa rin talaga. Pwede pa rin bilhin po at these prices. Pwede pa rin at marami pa po. Kung hindi po yung mga stocks ito, ang dami pa po ibang choices po natin na magagandang dividend stocks. Maganda ang yield, mura, maganda din po, growing pa rin po. Maraming pagpipilian po, no. Number 2, bilin ko lang po, no, thoughts ko po, no, sa mga pangyayari po na to is be rational. Always be rational, no? Selling with the small gains is medyo foolish po yan, no? Anything na 100% and below, maliit na gains po yan. Para lang po sa akin, ha? When we believe the stock we bought will continue to be worth more and more, so wala pong reason para ibenta po. Kasi as the companies we bought continues to grow, it will give us more and more dividends at yung share price po niyan will continue to increase, no? Dahil po number 3 na very important po na kailangan natin tandaan, winners will continue to win. Ito po talaga kasabihan po sa stock investing po, winners will continue to win, no? Parang nag-invest ka kay Michael Jordan dahil binigyan ka ng 3 championship ni Michael Jordan, dapat ba i-trade mo na si Michael Jordan? Of course, doesn't make sense. Kasi alam mo, Michael Jordan ang hawak mo, it will continue to win. Michael Jordan will continue to win po, no? And this is why it is important we only invest in stocks na naniniwala po tayo will continue to grow in the coming years. Doon lang po tayo nag-i-invest sa stocks na mag-grow. Mag-grow ang revenues, income, cash flows at ang dividend payments. Doon lang po tayo mag-invest po dapat, no? Huwag po tayo masisilaw doon sa mga malalaki mag-ibigay ng dividends pero hindi natin nakikita mag-grow. Hindi po maliwanag ang trend kung mag-grow. Kasi ano mo na ang laki ng dividend ngayon pero yung trajectory niya, no, pabaliktad, pabagsak, no? Ayan. Number 4, cash flow is king. Cash flow is king. And we don't need the opinion of others, no? Ito po isang gustong-gusto ko pong i-share po sa inyo, no? When we said na tayo ay isang dividend investor, we declared. Ang dineclare po natin ay mukha po tayong pera. And we are here for the cash flows, no? And to continue and increase our cash flows. Yun po talaga ang sinabi natin gagawin natin. So yun ang dapat
focus po na, we already know how valuable yung mga stocks na binili natin. Nung binili natin siya before, alam na po natin na valuable yan. Alam na po natin na undervalued yan, no? So wala pong meaning kung agree sa atin ang market or not. If the market agrees with us at lumipad po siya, wala pong reason para maging masaya kasi alam na po natin yun before at alam na natin na very very valuable yung binili po natin, no? And if the market don't agree with us at bumaba pa yung presyo niya pero yung dividends tumataas, abnormal po yun, di ba? Maganda yun, ibiruin mo, pataas yung dividends pero yung share price niya bumaba, di bumili ka na mas marami at a higher yield, no? Kasi mas malaki ang magiging cash flow yun for the same capital infused po, no? And number 5, na gusto ko po i-share sa inyo, when do we consider selling? Marami po nagtatanong po nito. Kailan po natin i-consider na ibenta ang dividend stocks na meron po tayo, no? Ito lang po mga thoughts ko po lang po dyan, no? Sa inyo po, no? Kung ano sa tingin po ninyo, pa-comment po sa baba, no? Una, consideration, no? Ito ginagawa rin ni Warren Buffett po, no? Pag bumaliktad na po yung trend ng business, kung nakikita natin na hindi na niya nasusundan, no, yung expectation po natin. Kasi kung ang expectation natin growing, and then nakita natin, nagkaroon siya ng problem na sa tingin natin magiging permanent, magiging matagal. 5 taon, 10 taon bago niya masolve. Ibang usapan na po yun, no? Halimbawa, naging stagnant na or pababa na yung revenue, income, cash flows, ganyan. Yun na po, medyo mag-iisip-isip na po tayo. Pag bumabaliktad na po yung business, hindi na nasusundan po, no? May iba nang pangyayari sa mundo. Ayun, medyo kailangan din po natin mag-isip-isip, no? Another consideration po, pag sobrang taas na po, yung capital gains, halimbawa, nagto 200% na yung capital gains mo, no? So, pwede mo na rin pag-isipan kasi pera na rin yan. 200% malaki na po yan, no? 200% yung gain mo tapos ang magiging yield na niya 1% na lang, no? Ano ba yung dividend yield niya? So, sobrang mahal, sobrang lumipad talaga, sobrang ginusto ng mga tao, lumipad talaga, no? Napaglaruan ng nuno, napaglaruan ng mga traders at bagsak na talaga yung dividend yield. Pwede na po natin i-consider po yan, no? Ayan, and last po, opportunity cost, no? Opportunity cost. Ibig sabihin, pag may nakita ka na mas magandang stocks, no? Kasi mababa lang po naman ang friction sa atin sa Pilipinas, gasino lang naman ang transaction cost, saka tax po sa atin, napakaliit lang po. So, madali lang po tayong mag-switch, no? Wala po tayong loyalty pagdating sa investing. Pera-pera lang po tayo dito. Mukha po tayong pera wala po tayong pera dito. So, pag may nakita po tayong opportunity na mas maganda, mas sa tingin natin mas malakas yung ego growth o mas malaki yung cash flow na ibibigay sa atin, mas malaki yung dividend yield, why not ilipat po natin, no? Again, wala po loyalty, pera lang po lahat ito. Kung saan tayo mas mapapabilis mag-retire, doon po tayo, no? At yun lang po, katulad po ng sinabi po kanina, the special disclaimer, hindi ko po ini-endorse, no, yung mga stocks na sinabi ko po ngayon, no? These are just example para may mapagkwentuhan po tayo, hindi lang po puro theory. Actually, yung lessons po sa end ang gusto ko pong i-topic kasi alam ko po, marami rin naman po sa inyo maganda na po ang kinita, pero of course, no, some reminders lang po na maging consistent po tayo sa ating strategy po. Kung wala naman po tayong nakikita na ibang paglalagyan ng pera, no? Bakit po natin ibebenta, no? Bakit natin ibebenta? Kasi saan mo ilalagay? Pag binenta mo ngayon yung stocks mo kasi nag-gain na siya ng ganito, 30, 40, 50%, saan mo naman ilalagay yung pera mo, no? Para kumita ka. So, yung mga kailangan po natin pag-isipan. Pero, of course, no, kahit ano naman pong strategy, kung saan po kayo happy, of course, happy din po ako para sa inyo. Pero sabi na lang po kung anong mga comments po ninyo sa mga napagkwentuhan po natin, pa-comment po sa baba, no? Kasi gusto ko rin po matutunan ano yung mga naiisip po ninyo, kasi baka may mapulot din po ako sa inyo, no? Katulad ng dividend investing, dati hindi ko naman ginagawa to. Natutunan ko lang din naman po sa inyo. So, please share your thoughts din po, no? At gusto ko rin po matuto po sa inyo. Disclaimer, basahin nyo na lang po sa baba po, no? Ayan, like, subscribe, share, hit the notification bell, kung ito po sa comment section sa baba. To God be the glory. God bless po sa inyo. Happy investing. Bye!